Kumusta usab kamong tanan mga igsoon, panghinaot nako nga ang panalangin sa Ginoo sa kanunay madagayaon kanatong tanan. Alang sa itong mensahe ning gutloa, nga kahigalaan ko Dios Ginoo, ato ang ablihan ato mga Bibles dinha sa Book of Job, chapter 9. Dinita magbase ug magkuha sa ato ang mga main points niining mga butang nga gi-recognize giila ni Job. By the way, atong topic is the acknowledgement of Job. That's our topic, no? And then with our theme, things Job acknowledged. Mga butang nga giila ni Job. Sabay mga giila ni Job din sa Kapitulo 9, maigsoon. Upat ka mga butang nga iyang giila, iyang gi-recognize, iyang gi-acknowledge. Unsa man na siya? Una, mga igsoon, gi-recognize ni Job that man cannot justify himself before God by his doings. Tawa ninyo ang verse 1 and verse 2. Job chapter 9. Then Job answered and said, I know it is so of a truth, but how should man be just with God? Unsaon do sa tao nga siya mamatarong at tubangan sa Ginoo. Ang Bible maigsoon wala mag-deny kanato karong gatudlo nga sa Matthew 7 bersikulo 21 ngadto 23 nag-ingon ang Ginoo Kristo nga dili ang tanan nga gatawag niya kasangpit niya mahapunta dito sa langit, no, kun dili katong nagabuhat sa kabuton samahan nga naa sa langit. Og nga mayon ni mga tawhanang maimpierno, Lord, naghimo baya mig mga propesya sa imong ngalan, nagpagwala mga yawa sa imong ngalan, naghimo mig mga milagros sa imong ngalan. Then si Christ mayon kanila, I never knew you. Wa ko kailan ninyo. Depart from me, ye that works iniquity. Kamong mga nagabuhat og mga kadautan. Nga naman itong kinimatawhan ng maigsoon, may impierno man, nga reliyoso man ta. Maigsoon, ang unang rason is tungod kay wala sila mag-ila niya ng pagkamatarong nga iya sa Dios. Ang ilang pagkamatarong o sila nagtuo nga mamatarong sila, ma-justify sila by their good works. Mo nang naatay lesson din sa ato ang channel ba igsoon nga ang tao dili maluwas pinagi good works. Daghang nagtuo maigsoon nga ang good works usa sa mga pabaagi nga ang tao mahapunta sa langit. Ma-justify siya pinagi sa iyang mga maayong buhat. Pero unsa yung subala ang kasulatan? Ingon pa dito sa Roma Kapitulo 10, si Pablo gani nag-ampo siya. Ingon niya ang iya dong tinguha sa iyang kasing-kasing. My heart's desire and prayer to God for Israel. Sa iyang prayer, that they might be saved. Maluwas ang ta, mga Israelhon. Anong moto iyang, mga igsoon, moto iyang pagampo? Iyon niya sa verse 2, Romans 10 verse 2. For I bear them record that they have a zeal of God. Ang mga Israelites daw, katong kanhing iyang mga kauban sa Jewish religion, doon ay kasibot, doon ay kadasig alang sa Dios. But, malagi na, but not according to knowledge. No? Kadasig nga wala ubani sa kahibalo. Why? Verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. So mo ni maigsoon, no? Wa sila mo sabitar sa pagkamatarong iya sa Dios. Mo nang ang tao sa pangutanan ni Job, ma-justify ba? So sa paghiyaba ang tao ma-justify mamatarong ato ba nga sa Ginoo? By his good works? No. Dili gyud higala. Si Apostol Paul sa pa siya makabig sa Christianity maigsoon mo to iyang pagtuo. Gani nga ato man na mention for many times, no? Pilipos Kapitulo 3, ikan sa verse 4 down to verse 7, nga pwede niyang ipanghambog iyang kaugalingon. Pero maulagi na, ingon niya, iyatong gibiyaan, gumikan kay wa siya matarong itong pagyahigala, only and only by the mercy and by the grace of God. So this is our first point, no? That man cannot justify himself before God by his doings. Kaya nagtuo kahigala ha,
nga mamatarong ka, maluwas ka, pinagi sa imong good works? No, it's not. Dili na. Ikaduha nga main point ato maigsoon mao kini. Man cannot successfully fight God. Question gihapon maigsoon, gi-post din ni Job una katumatong sa Job chapter 9, no? And then verse 2. Karon ang verse 4 maigsoon. Ingon pa din he is wise in heart and the mighty in strength. Ang Dios daw higala, siya manggialamon gayud kayo diha sing kasing-kasing ug makagagahom sa kusog. Mighty in strength, who hath hardened himself against God and hath prospered. Kinsa man daw nagpagahi sing kasing-kasing batok sa Dios og nagmauswagon. Na ba? Manang sa atong second main point maigsoon mo ni. Man cannot successfully fight God. Pwede ang tao higala ma-resist niya ang gospel preaching sama karon. Sama rin sa akong pagwali karon, mahimong ikaw nga minaw, adi kumutuon nimo Mr. Atop. Pwede. Ma-resist nimo ni akong preaching, akong pagtudlo ron din sa YouTube o sa ubang mga radio stations nga naga-programa ta kada buntag, kada adlaw. Pwede ma-resist na. Pero one thing is sure, mao kini, nga dili gyud ma-resist ang pag-regenerate sa Dios sa usa ka tawong iyang luwason. Yes, tinuod na, may tagata isang ma-resist, masupak ba? May nga ma-resist sa tao. Yes, masupak sa tao. Ang gospel preaching, ang pagwali ba? Si Saulo bitaw nga wa pa siya makabig ato, si Pablo ba? Apostle Paul. So pa siya makabig, iya mang na-resist ang preaching sa ni Stephen. Di lamang kay kutob diha, iya pag yung gipapatay si Stephen, di ba? Recorded na maigsoon sa Buhat Kapitulo 7. Nasupak ni Saul of Tarsus ang wali ni Stephen. Pero sa dihang naglakaw o nagsakay bakag kabayo si Saul of Tarsus padung sa Jerusalem aron nga iyang ipadayon ang paglutos mga Kristohanon human nga makapangayo siya pagtugot sa ilang kadagkuan unsay nahitabo didto sa dalan sa Damascus maigsoon sa dihang giigo siya sa kahayag gikan sa langit. Wa nakaresist si Saul ato higala si Apostle Paul. Muna akong giingon, mahimong ma-resist, masupak ang gospel preaching, pero kanang trabaho sa Dios sa kaluwasan, pag born again sa usa ka tawo, dili na ma-resist sa tawo higala. Muna yung question ni Job. Dinhi sa Job chapter 9 verse 4. He is wise in heart and mighty in strength. Who hath hardened himself against him and hath prospered. Mga igsoon, morning, di na ito masupak ang trabaho sa Ginoo sa regeneration pag-born again. Ang gospel preaching, sa akong nagingon, masupak. Ang mga anak sa Ginoo, kitang mga katauhan sa Dios, mahimo nato nga ma-disobey ang mga pagtudlo sa balaang kasulatan. As God's children, niya sa atong pagka-deprivation, pagkamakasala, mahimo og many times atong gina-disobey. Wala na ito ginatuman ang unsa gitudlo sa balaang kasulatan. But remember maigsoon, di nato mababagan ang pagbunal sa Ginoo kanato. God's children may disobey the Bible teachings, but not God's chastisements. Dili ang mga pagbunal sa Ginoo. Yes, masupak na to ng Bible. Masupak na to ang giyon sa balaang kasulatan. Pero di ta kasupak maigsoon, di ta kalikay sa mga paglatos unya sa Ginoo. Unsa tingog sa Galatia 6:7? Be not deceived. Ayaw palimbong. Ang Dios dili kabiay-biayan. Matud pa ni Pablo, ayaw palimbong. Ang Dios dili mabiay-biay kay bisan unsay igapugas sa tao, iya usab kana nga paga-anihon. Mo na mo igsuon nga magbantay ta si David. Si Haring David ba sa 2 Samuel chapter 11 kung ako masayo. Yes, nasupak niya ang giingon sa Ginoo nga dapat dili magkomitar og adulteryo. Pero
samtang iyang mga sundalo nakig-away alang siyang gingarian ug alang kaniya. Nagpahayahay siya maigsoon dito sa palasyo sa iya, atop sa iyang palasyo ug nakita niyang usa ka baying naligo dito sunahan. Yes, nasupak ni David higala ang sugo sa Ginoo nga dili mo kumitar adulteryo. Pero wa ka supak si David maigsoon, wa siya kalikay sa bunal sa Ginoo. Ang mga membro sa Korinto diha sa 1 Corinthians 11, nasupak nila ang mga kasuguan sa Ginoo. Pero sa dihang gipamunalan sila sa Dios tungod sa ilang mga sala nga nahimo, wa na sila higala kabalibad o kasupak niini. Mao na nga man cannot successfully fight God. Di ta kasukol sa Ginoo. Mao gina akong kanang ginaingon nga kung di ta gusto labad sa ulo, di ta gusto sakit, di na to subako ng Bible, higala, no? Kay ang Ginoo baya, unsa atong ginahimo, mo pod baya na ihatag niya dinhi kanato. Magpugas tag maayo, mo ani tag mga maayong butang. Maghimo tag daotan, mo ani po tag mga butang nga dili maayo. Mao na nga wala tay i-blame ha. Wala tay kana bang mahay-mahayon nganong kung atong kinabuhi ginakastigo sa Ginoo kana tungod sa ato ang pagka-disobedient sa iyang mga sugo. Ikaduha na nga truth maigsoon, man cannot successfully fight God. No? Question ni Job sa Job 9 versikulo 4. Who hath hardened himself against God and hath prospered? Wala. Wala gyud higala. Now, ikatulo nga kamaturan maigsoon mao kini. No? Nga man cannot hinder the doings of God. Tanaw ang verse 12. Behold, he taketh away, ang God, ang Diyos doon, no? Behold, he taketh away, who can hinder him? Who will say unto him, what doest thou? Kaysa ba tayo makapugong sa Diyos? Kaysa ba tayo mo iyon kaniya nga, saan mo na imong ginabuhat? Na ba'y makapugong sa buhat sa Diyos maigsoon? Uban may iyon nga, pwede ma-resist ang regeneration. Pwede na ma-resist sa tao, ay higala. Masupak nimo ang buhat sa Dios, di na to na masupak higala. Kung sa inyo dito sa Isaiah 45, di ba? Kuning kotlo maigsoon, many times na ditong programa. Isaiah chapter 45, kanindot aning giingon din sa ang Dios mismo mo'y nagsulti ani. 45 sa Isaiah, no? And then verse Isaiah 45. Sugod ko sa versikulo 5. I am the Lord, God said, and there is none else. There is none God besides me. Rather, there is no God besides me. I girded thee, though thou hast not known me. Ako mao si Jehovah. Wala na ilain, no? Gawas na ako. Verse 6, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none beside me. Walay laing Diyos, gawas na ko. I am the Lord and there is none else. Verse 7, I form the light, matupos Ginoo, gibuhat kong kahayag, and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Gibuhat ko ang kahayag, gihimo ko sab ang pakigdait, gihimo ko ang daotan. Unsang daotan diha magsoon? Mga katalagman. Mo nang dinha sa verse tanawa ang dito sa verse 9. Woe unto him that striveth with his maker. Pagkalaot kanya nga nagalalis, nakilalis ba batok sa iyang magbuhat. Manang higala lisod kaayo nga mosupak tas sa kabuton sa Ginoo. Man cannot hinder God's doings. Mao ni ato ikatulong nga main point. Now, let us remember, yung pa dito sa Book of John chapter 6, 37. Nang tanan gihatag kaniya sa man, buduol kang Christ. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Tanan gihatag na sa man ngadto kang Kristo Jesus, kini higala maluwas gayud. Unya verse 39, sa tanan nga gihatag sa man ngadto kang Kristo, walay bisan usa nga mawala.
Walay makasibat higala. Now, ang kung gusto ipasize mo igsuon nga nganong nagpadayon ning buluhaton sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nagsaad, si Christ nagsaad siyang iglesia when he built his church during his personal ministry. Iyon pa ni Christ sa Matthew 16:18, no? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Bisan daw ang ganghaan sa kamatayon, dili makabuntog batok sa iyang iglesia. Mo na maigsuon, no? Ang Great Commission nagapadayon kana hantod karon kana gumikan kay walay makahinder sa trabaho sa buluhaton sa Dios. Last and final point na ito maigsuon, point number 4, mao kini, that man cannot intercede for his fellow man to God for salvation. Job chapter 9 and then verse 33 down to verse, 32 down to verse 33. Sa atong gusto emphasize na itong ikaapat nga main point maigsoon. Nga ang tao, dili siya pwede makapataliwala sa laing tao aron nga kanang tawhan na malangit. Di pwede na, no? Man cannot intercede for his fellow man to God for salvation. Daghang mga nagtudlo maigsoon, human doctrines ba? Nagatudlo og mga mediators, no? Between God and man. Pero sa ingon sa 1 Timothy 2 verse 5, there's only one mediator. Usa lang ang tigpataliwala tali sa Dios o sa mga tao. Kana walay lain kundi si Ginoong Jesucristo. Now, lista ta sa Job chapter 9 maigsoon alang sa to ang text pagsuporta nga dili pwede nga kita nga igsoon mo intercede, mo mediate on the behalf of others. Nga moingon ta nga, Lord, luwasan ni siya tungod nako. Dili pwede higala. Tanawa ang verse 32. Job chapter 9 and then verse 32 and 33. For he is not a man, as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment. 33. Neither is there any days man betwixt us that might lay his hand upon us both. Wala daw mag-uusay, taliwala namo, nga arang makapahamutang sa iyang kamot sa ibabaw namong duha. Bot pasabot, iyang panihob, walay makapataliwala tali namo og sa Dios. Kanang tawhana, walay pwede makapataliwala kundi si Kristo higala. Pero karon na may mingon nga mediatrix. Masangpit pagani sa mga apostles, magpakitabang pagani atong mga nangamatay na aron nga sila maluwas. Maison no. Walay laing makahatag sa tao sa kaluwasan kundi ang Ginoo lamang. Mo nang kita dili ta pwede ang usa ka tawo dili siya maluwas sa unsang paagi, baptism, good works, church membership, obeying the law, paghatag kwarta simbahan or unsa pa ng mga pamagihigala, walay lain. There's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, mahinot ako maigsoon ning atong hamubo nga mensahe karong taknaa nga mga butang nga gi-recognize ni Job. Unsa ganito? Una, gi-recognize ni Job nga man cannot justify himself before God by his doings. Laktod nga pagkasulti, dili maluwas sa tao ang iyang kaugalingon pinagi sa iyang mga maayong binuhatan. Ikaduha, man cannot successfully fight God. Pwede lagi ta masupak sa Bible. Pero di gyud magbalapuson ni gala kay pasaban panglaparuhon mata sa Ginoo sa atong mga sala. Una kung mahimo lang dapat lang gyud nga likayan nato ang paghimog mga binuang sopak sa Ginoo kay ang Ginoo higala di gyud na siya magpanuko, mo chastise siya, mo kastigo siya sa iyang mga pinalangga nga mga anak. Pusa kung ikaw nahimong anak sa Ginoo, tanhimotang anak sa Dios tungod ni Kristo Jesus, let us observe sa pulong sa Ginoo. Di nato ni supakon. Another one higala nga akong na-emphasize na ni nga man cannot hinder the doings of God. Di nato mabagal ang trabaho sa Ginoo. Walay makababag sa trabaho sa Dios. Ang gustong luwason sa Ginoo, bisan pa kanang tawhana,
Di siya kaingon, Lord, di ko gusto nga imo kong luwason, no. Basta luwason siya sa Ginoo, kanang tawhana tagaan niya willingness. Nabasa ba ito nako nung Salmo 110 versikulo 3? Wala, no? Basahon sa nako kadali maigsoon, ha? In support maigsoon niya itong ikatulo nga main point, no? Although this is only a recap, pero akong dungagan sa bersikulo kay nindot kay ning ingon sa Salmo 110. Nakawalan ba ko aning nakatag ba kong exposition aning bersikulo? Wala ba, no? Sige lang kay ato ra ning may sigutan maigsoon unahan. Pero basahon nako Salmo 110 and then verse 10. Usa giingon dinhi ni si David ang namulong ani maigsoon. 110, my people. Sa kanipis niya ko ang Bible maigsoon. Lisod pakleon. Ingon din sa versikulo 3. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness. From the womb of the morning, thou was the dew of thy youth. Ang imong katawhan managhalad sa ilang kaugalingong kinabubuton. Thy people shall be willing in the day of thy power. Muna maigsoon nga kung ang Ginoo na mo trabaho, walay makahindar sa trabaho sa Dios. And last and final point nato, sa pag-recap nato nini mao nga we cannot intercede other people before God nga sila mga luwas tungod nato. No, it's not. There's only one mediator. O ikaw higa lang na minor. Tayo pa ka masahib. Repent of your sins and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Ang Ginoo magapanalangin unta sa iyang mga pulong. Sige ato ta sa ato nga pag-ampo magapray ta. Salamat Lord nga ninggutlo ang imong mga pulong amo nasab nga natunan na isgutan. I just pray Father sa pag-bless nimo Ginoo nini. Bless ang tag-usang mga paminaw, labi na ang mga naros balatian. Ginoo hatagan mo sa kumpletong kaayuhan. O sa mga pamakaangko sa kalawasan paila sila kang Kristo Jesus as Lord and Savior. Amo na nga prayer, pasalamat pagpanugyan tungod ni Kristo nga amo Ginoo maluluwas. Amen and amen.